Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang episode ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Medyo napaaga po tayo ngayon, maaga pong gumising kasi kailangan may puntahan. Actually, meron kaming lakad ngayon kaya lang ako po ay nahiya na sa inyo kasi nung Lunes hindi po tayo nakapag-usapang politika dahil bakasyon. Medyo tinanghali tayo ng gising at may lakad din tayo noon. At nung Biyernes last week, wala din tayong usapang politika. So na-miss ko na rin po kayo. Pasensya na, medyo hindi po tayo tumupad sa usapan natin na magkaroon usapang politika ng Lunes. Doon sa mga nag-abang, pasensya na. Ah, Ngayon naman, maagang maaga dahil ako po nga ay may lakad. Pero maganda tong pag-uusapan natin tungkol sa basketball. Pero bago muna yan, nais ko nang makiramay sa mga naiwanan na ulilit kamag-anak ni Mike Enriquez, isa pong broadcaster, isang batikang journalist, isang veterano, at isa pong Lasaliano. Tanda ko po na lagi niyang piniplay yung ah, Lasal song, yung alma mater song, pagkatapos lagi ng basketball. So, mahalagang naging kontribusyon ni Mike Enriquez sa Pilipinas. Um, at bago muna din ako magsimula, nais ko munang paalam sa inyo na yung doon sa mga followers ko po doon sa isa kong account, yung Antonio Contreras, yun muna i-deactivate ko kasi nalilito na ako sa anyway, yung mga tao naman na friends ko doon, follower ko nang naman dito, follower ko din naman doon sa isa kong account. Malimit yung ma-hack, malimit siyang mag-attempt. Kahit nga itong account ng Facebook, ina-attempt nilang pasukan. Kaya lang matibay po ang ating matibay po ang ating security measures. So ganun din yung kabila, matibay din ng security measure pero mas malimit hong i-atakihin yun. Kaya every time na binubuksan ko, self-deactivate siya kasi ganun po ang program ko sa aking Facebook. Kasama po sa security measure yun na talagang pag may gustong pumasok ng na-detect ng system, nire-report sa akin at the same time sina-shutdown niyo muna yung account. So doon malimit. Kaya sabi ko i-deactivate ko na muna. Anyway, pasensya na po. Pag-usapan natin ngayon ng basketball at mas malawakan ng sports. Nakalulungkot isipin na ang Gilas Pilipinas, kung kailan naman tayo ay ang naging host ng FIBA, tayo naman ay olat ni isang ni isang panalo wala. Tinalo tayo ng Dominican Republic, tinalo tayo ng Angola at tinalo din tayo ng Italy. Madaling salita, hindi naging matagumpay. Hometown pa man din, tayo ang host, pero talo. Lagi po yun ng sports. Pero ang point dito, paano ba natin tinatanggap ang pagkatalo? At pangalawa, ano bang dahilan? Bakit ganito? Alam naman natin na lagi natin pinagmamalaki ang Gilas Pilipinas, lumalaban nito before, but ganito? Iba-ibang samut-sari ang mga dahilan. Alam niyo, hindi ako eksperto sa basketball. Ako'y hindi nga ako fan talaga actually, kaya lang naman ako na-hook sa basketball ay nung ako'y nagtuturo sa Lasal at ang Lasal ay siyempre kasali sa UAAP. At naging lalo na akong hindi man na humaling na lal, lumakas yung interest ko dito nung yung anak ko, yung bunso kong anak ay member ng PEP squad ng Lasal. Pag nagpe-perform sila, ay di siyempre gusto kong mapanood ng live yung performance ng anak ko. Nakapanood na rin ako ng mga matches. At talaga namang ako pa man din yung tao na ayoko nang naninirbyos sa laro. In fact, pag mga basketball katulad ng kahit nung sa Lasal, live ko pinapanood yun, pero pinapanood ko lang yung halftime pag naandun yung anak ko and then lalabas ako, pupunta akong Starbucks, tapos yun, makikibalita na lang ako kasi para bagang nakaka-nervyos lalo na pangalaban. Lalo pag Ateneo ang kalaban, di ba? Matindi ang laban ng Lasal at Ateneo. So, pero hindi ako talaga fan in a sense na talagang pupunta pa ako sa Araneta,
para manood ng PBA, ganon. I'm not into it. Sabi ko nga, nagkaroon ako ng interest noong ang anak ko ay nagpe-perform sa halftime, pero later on, parang nawala na rin ako ng interest. Pero ganun pa man, hindi lingid sa kalaman ko na ang mga Pilipino ay talagang mahilig sa basketball. Ito po ay isang iniwanang bakas ng ating kolonyalismo sa Amerika. Kasi sa Asia, ang ating mga kapitbahay, ang mahilig sila ay football o soccer. Talagang iyon ay dahil European ang impluwensya sa kanila. Ang tayo sa Pilipinas, mas nauna sa ating puso ang basketball. To think na hindi naman tayo talaga matatangkad masyado. Ngayon, kung iisipin mo, ano ba talaga ang naging problema? Iba't ibang klase, iba't samut-sari. Nagsasabi, ako nga nung una, sinasabi ko siguro dahil nga tanggapin na natin na pagdating sa basketball, kulang tayo sa physical height. Pero ang sabi naman ng iba, yan, matatangkad naman pala ang ating mga players. Meron tayong mga import, katulad ditong dalawa. Tingnan mo, yung dalawa dyan sa picture na yan, hindi naman siguro yan mga, well, hindi ko alam. I'm not into whether they're Filipino citizens or they're Filipino blood. But it's obvious that they're not ethnically Filipino in a sense compared to the other two on the right side of your screen, di ba? Si Jordan Clarkson, alam natin ay sa pangalan na lang ay hindi Pinoy, di ba? Pero hindi ko alam. Maaaring hindi ko siya masyadong na-research. Ang punto ko marami tayong mga imported na mga players. So matatangkad ito. So ang sinasabi nila hindi naman daw talaga talo tayo pagdating sa height. Pagdating naman daw sa abilidad, magagaling din ng mga players natin. Kaya ang sinisisi nila ngayon si Chot Reyes, yung coach. Hindi daw kasi magaling yung coaching. In fact, doon sa game sa Italy, nung pinakilala yata si Chot Reyes ay binu ng mga tao. Which is kind of sad, You are in your hometown, you are being booed. Na parang patunay na talagang hindi masaya ang publiko sa performance ng coach. Hindi ako nagmamagaling dito kasi hindi ko naman alam talaga kung anong sikreto. Nababasa ko lang at meron akong nabasa na sinulat ng isa kong kaibigan na at ito ay pinatunayan din naman ng pakikipag-usap ko sa iba ko pa ring mga friends. Parang kulang daw kasi sa teamwork. At yan ay dahil din sa coaching. Para bagang ito kasing team na ito, hindi naman to yung team na naglaro ng matagal. Hindi ito yung team na inassemble lang para sa FIBA. Ang sikreto daw yata para sa kanila, well, sabi nila ay isang team na maliban sa naglalaro together, they consider themselves as a community, parang ganon. Na parang hindi lang sila pinagsama-sama para sa FIBA. Ito daw ang maaaring naging kakulangan natin dito sa pananaw na ito sapagkat pinagsama-sama sila para maglaro bilang grupo, ngunit wala silang sense of camaraderie na nakita naman sa kakulangan maaari sa teamwork. Andun na tayo. Ako, sinasabi ko nga mga teorya yan ng mga tao. Pero ang akin ganito. At ito hindi totoo lang ito sa basketball. Para kasi rin yung politika natin, yung politika tungkol sa pagpapatakbo ng ating bansa. Kapag pinasukan na ng mga sariling interes, kapag pinasukan na ng pamumulitika, talagang magkakaproblema ka. Yun naman narinig ko. Na parang it is not just the behavior of the players inside the court. It's also how the organizers and how the leaders of basketball and sports in the country has performed. Nalulungkot nga ako sa totoo lang kasi ang ating sports program sa Pilipinas, kung ihambing mo sa ibang bansa, kasi ako ang inaral ko talaga na sports program sa Thailand kasi nagkaroon ng ako ng paper tungkol doon. At doon talaga bata pa lang nag-scout na ang estado kung sinong ititrain. At sila ang sports nila
ay under kasama ng tourism. Meron silang Ministry of Tourism and Sports. Madaling salita, ang turismo at ang sports iisa. Ang tingin nila parte ng branding ng bansa, parte ng binibenta nila sa labas as a brand. So yun yung ano at ang ganda ng mga facilities. And there is always this organized bureaucracy around it. Sa atin sa Pilipinas, tingnan mo na lang yung ating mga sports bureaucracies. Nag-aaway-away. Tingnan mo na lang ang mga narinig natin ng mga katulad ni Oblena, katulad ng iba nating mga individual sports athletes na parang ilang beses na nating narinig na sila mismo iniintriga ng mga organisasyon na dapat sumuporta sa kanila. Nagkaroon pa ng kasuhan. Ang dami ng mga individual athletes natin na nagpahayag ng kanilang dissatisfaction kung paano sila tinitrain, yung suporta sa kanila. May ganun. At kahit sa basketball, sa mga team sports, ganun din. Narinig natin yung pamulitika, yung itong ganito ay gustong na pinipilit na si ganitong coach ang gawing coach, samantalang mas may ibang magagaling. 'Di ba? Dahil siguro malakas. May mga narinig kang ganung mga klase ng mga kwento. I am not privy to this, but I think what I can say is that pag hindi natin ayusin ang pagpapatakbo ng ating sports program, maging sa basketball man yan o saan, kung patuloy nating popolitikahin ito at patuloy tayong mamumulitika, at kung hindi tayo magkakaroon ng talagang comprehensive, organized program to develop a national team that is not just assembled for a particular competition, but a national team that is maintained. Na yung national team na yun, yung team mo. Kasi di ba meron tayong Toyota, dati may Crispa, may Toyota. Ngayon may kanya-kanya ng, yun ang inabot ko, Toyota at Crispa. Labanan ng mga sila Bogs Adornado nung maliit pa ako. Ngayon dahil nawala na nga ako ng interest sa basketball, hindi ko na alam kung sino yung mga nagsisimula ka kasi for example sa UAAP, may mga kanya-kanyang team yan. Ateneo, Lasal, they assemble that, they train together, they eat together, they live together. So, ganun din dapat ang national teams. Ang national team is a team that is not assembled just for a FIBA. It is a team that is the team that is training year-round, that is training, that is that laughs together and eat together and travel together and suffer defeat together and win together. Hindi pwede yung kanya-kanya, hindi pwede yung mga paistarira eh. At the same time, dapat meron silang samahan. Yun, isa pa yun, na kailangan hindi pwede yung mag-assemble lang tayo ng team para lang manalo o para lumaban sa isang event. Dapat magkaroon tayo ng isang programa na talagang meron tayong the national volleyball team. And it is constant. It's a team. Okay? Dapat maging malinaw din yung pamantayan natin pagdating sa suporta ng gobyerno at suporta ng private sector. Suporta natin. Diba? Alam mo, may nananalo at may natatalo sa sports. Yun naman yun. Hindi naman pwedeng palagi tayong talo o palagi tayong panalo. Hindi naman pwedeng ganun. Pero ang tanong dito, even if we lose, it is important to understand why. It is to understand what energy we place there. Kaya siguro nagre-rebelde ang mga tao kasi nakikita nilang we could have done better. Di ba? Mas magaling sana kung hindi nangyari ito. Marami pa din mga Pinoy sa totoo lang poor losers. Yung hindi marunong tanggapin ang pagkatalo. At mas lalong masakit tanggapin ang pagkatalo kung alam mong kaya mo, hindi ka natnalo dahil may mga problema na maaaring naiwasan sana. Bukod sa may problema na tayo sa pagtanggap ng losses, alam mo naman ang dahilan na kaya natalo ay may mga ibang factors na maaaring maiwasan sana. At kitang-kita mo naman marami nagsasabi kulang ang play, kulang ang depensa, parang inasa lang sa isang tao yung paglalaro. May mga ganong klase kang maririnig na para bagang kulang sa coaching, naturalmente.
May nakausap ako, kinumpara niya si Baldwin sa si Chot Reyes. Sabi niya si Chot Reyes daw, and I don't know whether this is true, but this is just an opinion of a person na kausap ko. Si Baldwin daw, may may pwede niyang lagyan ng diskarte ang laro kahit yung players ay struggling. Parang ganun. Parang kaya niyang manalo kahit hirap ang mga players. Parang ganun. Kaya niyang gawa ng paraan. Pero daw si Chot Reyes daw, I'm not sure if this is true, is kailangan lang adapt sa kanya, dapat magagaling ang players. Okay? Ganun lang. Parang kapag hirap ang player, hindi niya na kayang panalunin. Parang ganun. Sa mga salita, mas may, in short, sa aking reading, mas may diskarte si Baldwin. Pero yun nga, hindi naman si Baldwin daw ang pinili at si Chot Reyes ang ginawang ano. At ang sinasabi ng ibang fan ng basketball, matagal na daw sinasabi na si Chot Reyes ay palitan. Hindi naman daw pinapalitan. So may ganun silang linya. At meron namang mga nababasa ko na tanggapin na lang natin na talagang talo tayo. Ganun. Marunong tayong dapat tumanggap ng pagkatalo. Isa rin kasing problema natin yan eh. Pero sabi ko nga, bukod sa hirap tanggapin ng pagkatalo, kung talagang kita naman na may mga bagay-bagay dapat na mas ginawa para kung na mas maganda sana ang laro, ay hindi ginawa. Yun ang sumasama ang loob. Good sports dapat tayo. Tanggapin natin ang pagkatalo. Pero kung minsan, isipin mo rin kung talagang lantaran naman yung tawag nito, negligence, yung maling strategiya, ay din, ang mga Pilipino pa man din, halos lahat, mga eksperto kahit hindi naman sila, pag mema ang karamihan, di ba? So, sana matuto na dito ang Pilipinas. Isa yan sa mga pinangako yata ng ating Pangulong Marcos, palakasin ang ating sports program. Hindi ko alam kung kasama yan sa mga pinangako niya. Pero ganun pa man, kung hindi niya pinangako, abay dapat tutukan. Kasi, it's not just basketball. And I think we should also begin to focus on other types of sports. Like football, women's football, gumanda ang ating, o hindi man nanalo, pero at least meron tayo palang pwedeng gamitin na naangas din sa football. Marami ng mga sports na tayo nag-excel, yung individual events, diba? Sana suportahan sa halip na mag-away-away, suportahan, magkaroon ng rasyonal na struktura. At yun nga yung training, yung teams dapat i-rationalize yun. Dahil mahilig tayo sa sports. Hanggang isa pa, dapat nating isipin, i-diversify na natin ang ating pagtingin. Huwag na tayong masyadong naka-infixate sa basketball. Okay? Marami tayong talent. Okay? At isa pa, hindi ko sinasabing mali, pero huwag masyado nating iasa mga dayuhan ang ating pagkapanalo at ang mga pagkaroon ng corona. Dapat talagang, tayo ay gumamit ng sarili nating mga talento at i-develop ito, i-train kasi kaya din naman siguro natin. Diba? Kesa yung aasa lang tayo sa mga imports. Kahit pa may dugong mga Pilipino yan, imports pa rin yan. O nag-import na nga tayo ng asukal, nag-import tayo ng bigas, nag-import tayo ng kahoy. Pati ba naman mga atleta import pa rin natin. 'Di ba? Okay. O siya, sige na po. Kita-kita na lang po tayo sa Biyernes. Sana po nakapagturo ko sa inyong kaisipan, naplos ko yung mga puso at nakapagpabago ko ng mga pananaw sa buhay, lalong-lalo na sa usapan politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, thoughts, heart, and transform lives. At sana po nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP serve the people. Ingat po tayo lagi. Muli nakikiramay ako sa pamilya na ulida ni Ginoong Mike Enriquez. At muli inuulit ko yung kabilang account ko sa Facebook, yung Antonio Contreras lang.
hindi yung Antonio P. Contreras. Yung Antonio Contreras ang yun po ay dinactivate ko muna. Kasi ang hirap pag-manage ng dalawang account, maaaring yun din ang dahilan kung bakit ako'y laging inatake. Kasi yung isa ay parang ano yun, nililipatan ko, hindi ako active na andun, nililipatan ko lang yun ng mga live ko at saka ng columns ko, pero hindi ako active, di nagpo-post doon. So, dito na lang muna at para nakatutok lang ako sa isang account. Okay? Lagi kong sinasabi po, UP naming mahal, Animo Lasal. Magandang araw po sa ating lahat. Bye for now. See you Friday. Ingat po tayo lagi.